Guni-Guni TV. Ako po si Camille. Nagtatrabaho po ako sa pabrika ng mga damit. Isa po akong mananahi. 2 taon na rin akong mananahi sa pabrika. At sa Bulacan ako nakatira. Nang pauwi na ako galing ng trabaho, sumakay ako ng jeep. 9:00 na ng gabi yon. Iilan lang kaming nakasakay nun. Mga 5 lang siguro kami. Nang isa-isa nang bumaba ang mga kasama ko, naiwan na lang ako mag-isa. Nang meron akong nakita sa tabi ko na isang cellphone na nagba-vibrate. Inuwi ko ito. Inisip ko na kung ibibigay ko ito sa jeepney driver, baka naman hindi bigay ng driver sa may-ari. Kawawa naman ang may-ari ng cellphone. Naisip ko na lang na kunin ko na lang ito at tatawagan ko na lang ang may-ari pag-uwi ko sa bahay. Nang dumating ako sa bahay namin, ay dumating pala ang aking pinsan. Ito ay galing sa Taiwan. Sa amin muna daw siya mag-i-stay ng 5 araw bago siya uuwi ng Ilocos. Nagkwentuhan kaming dalawa. Hanggang sa pagtulog ay wala kaming tigil sa pagkikwentuhan. Nakatulog na rin kami. Nang magising ako, nakarinig ako ng nagri-ring na cellphone. Tinignan ko ang cellphone ko. Hindi naman pala ito ang nagri-ring. Natulog uli ako at nakarinig na naman uli ako ng tunog ng cellphone. Nanggagaling pala ito sa loob ng bag ko. Bigla akong naalala na may cellphone pala akong napulot sa jeep kanina. Naisip ko, kawawa naman ang may-ari ng cellphone. Nagring uli ito at sinagot ko. Biglang may narinig akong boses ng isang babae. Sumisigaw at umiiyak at bigla itong tumigil. Namatay ang cellphone dahil nalobat na pala. Bukas ko na lang ito i-charge, gabing-gabi na kasi, ang sabi ko sa sarili ko. At muli na naman itong tumunog. Dali-dali ko uli itong kinuha. Ang sabi ko, "Hello, ako po yung nakapulot ng cellphone nyo. Saan po ba kayo nakatira?" Ang sabi ko sa kausap ko. Nang makarinig na naman ako ng sigaw ng isang babae, takot na takot ito. Namatay na naman ang cellphone. Bakit ganito ang cellphone na ito? Medyo natakot ako. Kinabukasan, tinamad akong pumasok dahil sa puyat. Tanghali na ako nang nagising. Nag-aya ang pinsan ko. Mamasyal daw kami at kumain sa labas. Nung nasa sasakyan na kami, naalala ko nga pala yung cellphone. Hindi ko ito na-charge. Sinabi ko sa pinsan ko na bago kami umuwi mamaya ay hanapin namin yung may-ari ng cellphone. Ang sabi ng pinsan ko, bakit pa daw namin hahanapin? Tawagan na lang daw namin yung tumawag sa akin kagabi. Tinawagan namin ang pinsan ko. May sumagot, pero iyak lang ng babae ang maririnig mo. Natakot kami ng pinsan ko. Sa pulis na lang natin ito ibigay para sila na lang ang magsorry sa may-ari nito, ang sabi ng pinsan ko. Namasyal muna kami at kumain. Nalibang kami sa pamamasyal, kaya gabi na kami nakauwi. Sinabi ng pinsan ko na bukas na lang daw namin ibigay ang cellphone sa pulis. Kaya pag uwi namin, chinarge ko muna ito sa kwarto ko. Iniwan ko muna ito at lumabas ako sa sala. Nakipagkwentuhan ako sa nanay at pinsan ko. Nang may marinig kaming umiiyak na babae. Nung una ay mahina hanggang sa palakas na ito ng palakas. Nanggagaling ito sa silid ko. Nang biglang lumabas si tatay, tinanong niya kung sino ang umiiyak na babae.
Pumunta si tatay sa silid ko. Lumabas siya na dala ang cellphone na chinarge ko. Bukas daw ang cellphone. May babae raw na nagsasalita, ang sabi ni tatay. Nagulat ako. Naka-off yun. Hindi ako nagcha-charge nang nakabukas. Nagkatinginan kami ng pinsan ko. Kinilabutan ako. Nakadama ako ng takot. Ano kayang meron sa cellphone na ito? Kwento ko sa kanila kung saan ko napulot yung cellphone. Yung nagkikwento ako, pinatong ko ang cellphone sa lamisita. Bigla itong umikot ng mabilis. Napasigaw kami sa takot, pati ang tatay ko ay natakot din. Sinabi ni tatay na itapon daw namin ang cellphone. Nang biglang lumabas sa screen ng cellphone ang isang babae. Puro dugo ang ulo nito at umiiyak. Nanginig ang buo kong katawan sa takot. Parang mawawalan na ako ng malay. Maya-maya lang ay nag-off uli ang cellphone. Napagpasyahan namin na ipagbigay alam ito sa pulis. Si tatay ay nilagay ang cellphone sa isang bag. Walang gusto magpaiwan sa bahay, kaya kaming lahat ay umalis. Kwento namin sa pulis ang nangyari. Parang hindi sila makapaniwala sa kwento namin. Maya-maya lang ay binukas na nila ang cellphone. Nagulat sila sa nakita nila. Yung may-ari ng cellphone na napulot ko ay patay na daw. Na-hold up ang sasakyang jeep na sinasakyan nito. Nanlaban daw ang babae. Ayaw kasi nitong ibigay ang cellphone niya. Kaya nakipag-agawan siya sa hold-upper. Binaril daw ito sa ulo. Nahuli na raw ang mga gumawa nito, kanina lang daw. Ilang araw na raw nakaburol ang babae at bukas na ang libing nito. Napayakap ako sa nanay ko at nanlalamig ang buong katawan ko. Sinama rin kami ng pulis sa bahay ng babae para isoli sa magulang ng babae ang cellphone. Nasa pintuan pa lang kami ay parang hindi na ako makahakbang. Lumapit kami sa magulang ng babae at inabot namin ang cellphone. Nagpasalamat sa amin ang nanay ng babae. Mahal na mahal daw ito ng kanyang anak. Bigay raw kasi ito ng tatay niyang namatay. Sumilip kami sa ataol ng babae. Napakaganda nito at ang amo ng mukha. Humingi ako sa kanya ng tawad kasi hindi ko agad ito naisole. Napag-alaman namin ang babae ay isang estudyante. Kamamatay lang ng tatay niya nung 1 buwan. Nagpaalam na kaming umuwi. Nang nasa bahay na kami, ay wala na kaming naramdamang takot. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.